So hello, what's up mga kids no? Another day and another spearfishing adventure na naman tayo. At sa video na to mga kids, ay matutunghayan nyo kung paano ko nakuha yung latest ko na Giant Trevally. At kung kayo ay nakasubaybay sa mga nakaraan nating vlog, ay yung batuhan na to ay palagi nating nakukuhaan ng mga GTs. Kaya dito mga kids, ay nagdahan-dahan lang akong bumaba para kung sakaling may mga GT man na nandito or mga ibang isda pa ay hindi natin mabubulabog. Kaya dito mga kids, ay minamasdan ko talaga ang palibot kung may mga isda ba na nandito. At tiningnan ko din yung batuhan na madalas nating nakukuha ng GT. Ngunit nung paglingon natin mga kids ay eto yung nakita natin. Grabe, sobrang laki ng buntot ng GT na to. Kaya dito mga kids ay medyo nagulat ako nung pagkita ko sa buntot ng Giant Trevally. Kasi dito pa lang mga kids ay masasabi ko na medyo malaki talaga tong GT na to. Nandito lang siya sa ilalim ng batuhan nagpapaklining. Kaya unang-una na nasa isip ko mga kids ay medyo maamo talaga tong isda na to. Kasi base sa experience ko mga kids, ang isda na nagpapaklining ay maamo talaga yan. Kaya dito mga kids ay nagdahan-dahan lang akong magmaniobra ng pana ko. At dito ay sinisiguro ko talaga na bawat kilos ko ay minimal lang para iwas vibration at hindi siya mabubulabog. At nung nakita natin yung target natin mga kids, ay tinira na natin kaagad. At ayun mga kids, ganda ng shot placement natin, nasa pectoral fin niya banda at medyo lethal yung pagkatama natin. Kaya dito mga kids, ay nagdali-dali akong kinuwakan yung linya ko para na din mahigpitan natin ang linya at hindi na niya maisabit ng malala dun sa baba. At yung pante na din ako mga kids na hindi na talaga makakawala tong isda na to. Kaya dito sa pag-angat ko mga kids, ay keeping the line tight lang palagi hanggang sa tayo ay makapag-resurface. Kaya nung tayo nakapag-resurface na mga kids, ay nagpa-full recover tayo ng hangin natin para na din sa safety sa pag-recover natin sa isda. At nung tayo ay nakapag-recover na ng sapat na hangin ay binalikan natin yung isda. Kaya sa dive na to mga kids ay medyo na-feel ko na medyo humina na yung isda. Kasi hindi na masyadong gumalaw yung linya natin. Kaya dito mga kids ay inilabas ko yung diving knife natin habang papa-approach sa isda. Kasi mas maganda talaga mga kids pag nagre-recover tayo ng isda ay ma-immobilize natin siya. Para na din maiwasan natin na ma-entangled tayo sa isda. Kasi ito yung madalas na nangyayari lalo na kapag nagre-recover tayo ng ganito kalaking mga isda. Kasi dito pa lang mga kids ay alam ko na medyo mahina na talaga yung isda kasi lethal yung pagkatama natin. Kaya dito ay hinawakan ko kaagad yung buntot para hindi na siya gumalaw pa. Sabay na din hawak sa may hasang niya mga kids para kontrolado natin yung isda. And since kaya pa naman ang hangin natin mga kids, ay recover na din natin yung shaft natin. Since hindi naman gaano kalala yung pagkasabit ng linya at shaft natin. At dito mga kids, shoutout nga pala sa ating mga viewers and supporters na sila MJ Lag, shoutout sa iyo boss. And shoutout din kay Gilbert Taganahan Maluco, shoutout sa iyo idol. And shoutout din kay Leda Grace Diono. And also shoutout to Rodel Namok, shoutout sa iyo Gao. And shoutout din kay 518. And lastly, shoutout kay Maturan Jericho, shoutout sa iyo idol. Maraming salamat talaga mga kids no sa walang sawang suporta at sa pag-view sa ating mga adventures. At ayun mga kids, sa wakas ay secured na din ang ating isda sa araw na to, isang Giant Trevally. And also, shoutout din pala kay Melvin Taganahan Okulam, shoutout sa iyo Lods, and shoutout din kay Albert Pahit, shoutout sa iyo Idol. Maraming salamat sa pagpapanood sa ating mga adventures. At hanggang dito na lang din tayo mga kids no, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa ating adventure ngayong araw. God bless inyong lahat mga kids at ingat kayo palagi and Merry Christmas sa ating lahat and advance Happy New Year. Stay tuned na lang sa ating mga next uploads. Let's go!